Ang ating pag-uusapan itong araw na ito ay ang sinasabing, I will restore to the people a pure language. Napakaganda po, a pure language. Bakit po kaya? Sino po ang nag-prophecy nito? Wala. Ito ay prophecy ni Sefania sa chapter 3, verse 9. For then I will restore to the people a pure language, that all of them may call on the name of Yod-Heh-Wah-Heh and serve Him with one accord. Bakit po kaya to call on my name? Kung if we trace back the history from the time of Moses to Sephaniah's time, which is about 1,000 years, yung 1,000 years po na yun kasi ang mga Israelita had been matigas po ang kanilang puso para sundin ang kagustuhan ng ating albuhin. So, nung paglabas pa lang po nila sa Egypt at nandun sila sa Mount Sinai, ang mga Israelita ay matigas na kanilang puso. They always murmur, complaining, and questioning the authority of Moses, na kanilang leader. At kine-question nila ang kakayaan ng kanilang creator. So, from then on, ang mga Israelita ay always murmuring against our creator. So, sila po ay kung minsan naniniwala sa ating creator, bumabalik sila sa mga Diyos-Diyosan sa mga ibang nasyon noon. Lalong-lalo na nung sila'y nakapasok na sa Canaan, na they were Canaanized, sabi nga sa English, they were Canaanized. Anong ibig sabihin noon? Ang mga Israelita ay bumabalik sa idol worship kay El. Yung El is, at saka si Baal, ay Canaanite deity or Diyos-Diyosan. Kaya ito po, noon yung history nila, sila'y nasasakop ng ibang banyaga, tapos rinerescue ulit sila ng ating aluhin. Ganoon po, balik ulit sa pagkakasala, nare-rescue ulit. So sabi ni Sefania, darating ng panahon na ibibigay ko sa inyo yung pure language. Ibig sabihin na pure language, yung kanyang pangalan lamang ating tatawarin. So katulad po ngayon, ang ating Savior ay nagpunta 2,000 years ago. Yung anak na si Yod-Heh-Wah-Heh ay naging tao at kanyang isinamarize, kanyang ginawa ang kagustuhan ng Ama. He laid the foundation on how to enter the kingdom of heaven. Ang ating pong isinusulong dito sa Beth Tapila ay isang kaalaman o sabihin natin doktrina, teachings, Torah, na kung paano tayo makapasok sa kanyang kaharian. Importante po yun. Kasi we were created, we were born in this world para maging tayo anak ng ating amang nasa langit sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak. Na sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak, tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Napaka-importante po yun. At ang kanyang kaharian ay laging sinasabi sa Escritura, in the kingdom of Elohim, in the kingdom of heaven. Hindi po dito sa lupa, kundi sa kanyang kaharian. Doon sa tinatawag na third heaven. Kaya nga po ang ating Yeshua nung nandito sa mundo, sabi niya in John, kung hindi ako magkamali, John 14 verse 1,
kung pinapaniwalaan niyo ang aking ama, maniwala din kayo sa akin. Dahil in my Father's house are many mansions or many houses, sabi nga niya. I am going there, babalik daw siya sa kaharian ng kanyang ama, and prepare a place for you. And if I will prepare a place for you in my Father's kingdom, sabi niya, I will come back. Ito nga po yung hinihintay natin, yung kanyang muling pagbabalik. Babalik siya para sa ganon, I will take you with me. I will take you with me so that where I am, there you will be also. So siya'y pupunta dito, kukunin niya yung mga nananampalataya sa kanya at tayo'y kukunin niya at dadalhin niya tayo sa kanyang kaharian in heaven, the kingdom of Elohim, na nakasulat sa Matthew 25, doon sa when the Son of Man sit in his throne, sabi niya, I will pipiliin ko yung sa kanyang in his sa kanyang sheep pen, ay pipiliin niya yung lamb, yung sheep and the goat. Yung sheep on my right hand and the goat on my left hand, sabi niya. So sabi niya, those who have done the will of my Father, those on my right hand, yung sheep, manain ninyo ang kaharian that the Father had prepared for you since the beginning of time. At yung mga nasa kaliwa, ay itatapon yun where there will be weeping and gnashing of teeth. So kaya nga po, ang aming sinusulong na ito ay napakahalaga yung tawagin natin yung pangalan na sinabi niya kay Abraham, Yitzhak, and Jacob, kung ano yung pangalan, lalong-lalo na yung pangalan na sinabi niya kay Moses because talagang nagpakita kay Moses at sinabi niya kung ano yung kanyang mga alituntunin. Kaya nga si Moses nagsulat ng tinatawag na 3 libro, yung the book of Genesis, the book of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Nandoon po lahat nakalahad ng kagustuhan ng ating Savior at ang Ama. Kaya nga po, at one point po, nung ang ating Savior ay naging tao at kausap niya yung mga Hudyo, sabi niya sa John 5, sabi niya, lagi niyong sinisik ang Eskriptura, hoping that you will gain eternal life from it. Pero sabi niya, you refuse to come to me. Sinasabi niya lang, binabasa niyo yung sinulat ni Moses, pero ayaw niyo naman ako paniwalaan. Kasi sabi niya doon sa last part of that chapter, I came in my name, in my Father's name, but you do not accept me. But if other peoples came in that name, you will accept them. So, ang mundo kasi ngayon, ang tinatawag na pangalan ay maling mga pangalan. Pero pumunta siya para ituwid ang kanilang kaisipan, ituwid ang mali nila, ayaw naman nilang acceptin. Kaya nga sabi niya doon, puntahan po ninyo itong chapter, John chapter 5 at the last verses, sabi niya, if you do not believe what Moses had written, how would you believe me? Because Moses wrote about me. Ang isinulat ni Moses, yung 5 books na sinasabi kong Torah, is about him. Of course, doon pag binasa natin doon, historical kasi yon. It is an historical, but as he relate his story kay Moses, nandoon yung kagustuhan niyang katangian kung ano po tayo. Kaya ito po yung sinasabi ni Sipanya, I will pupunta siya muli and he will restore to us a pure language. Actually, he came already 2,000 years ago. But itong prophecy na ito is still, nakakaano po sa atin to. How do you call that? We are still included to this, especially the Gentiles, na kailangan gamitin natin yung tamang pangalan na sinabi niya kay Moses. Huwag yung mga translate na mga Europeans, mga Greeks, mga
Latin, mga English na pangalan niya. Hindi po niya pangalan yun. Katang isip lang po yun, mga pangalan na yun. Katulad ng sa Griego, yung salitang Theo, na inalis nila yung totoong pangalan ng Elohim, ginawang Theo. Sa Latin naman, yung salitang Elohim, pinalitan nila ng Diyos. Hindi naman si Diyos po ang ating creator, kundi si Elohim. Napakalayo po yun. Yung mga Spanish, when they came here, their object of worship also is Diyos. Ang mga Pilipino, dahil yun ang naituro sa atin, yun na rin yung ating ginagamit ngayon, ang ating Diyos. Hindi naman po si Diyos ang creator. Ang Diyos po is isang object of worship noon ng mga Espanyol during their time. Kung saan po galing yun, hindi ko po alam. But pwede nyo pong i-google, pwede nyo i-search, baka sakaling makita ninyo where that word Diyos came from. Pero sa aking sapantahan, yung Diyos is mispronunciation of a Latin object of worship na si Dios. D-E-U-S. Nandoon po, Dios. Na kung saan naman po galing yung Dios sa Latin, ay maraming nagsasabi na galing sa Greek goddess na si Zeus. Ganun po yun. So, nasa sa inyo po yung kung paniwalaan nyo ito o hindi. Pero sinasabi ko lang, sa mga taong gustong bumalik sa ating Creator, sa ating totoong Ama na nasa langit at saka sa kanyang totoong anak, ating Savior na namatay sa krus, napako at binigay ang kanyang dugo, ay sundin natin kung ano pong nakasulat, sinulat ni Mose. Kasi nandito po naman lahat. Nandito po sa 5 books. Lahat ng sinabi doon sa Matthew, Mark, Luke, John, at mga sinabi ng mga apostoles, yung quotations po lahat nila. Yung kanilang kaugalian, kanilang kaisipan, yung kanilang kultura na hinubog during those time, ay nandoon po lahat sa tinatawag na 5 books of Moses or the Torah. Kaya lahat po, ang tawag po actually sa Bible ay Torah because ito yung teaching ng ating Savior, anak ng ating Amang sa langit na kanyang sinugo para tayo ay masave, para tayo ay ma-redeem, para tayo ay hindi lang redeem, kundi we will be, kung ikaw ay nakasangla, may nakasangla ka sa isang sanglaan, ikaw ay, ano pong tawag doon? Matubos tayo. Siya ay pumunta, actually, tinubos niya tayo sa kanyang precious blood from Satan, the devil, and his demon. Ito po lahat ang nakasulat. Kaya po sa mga taong nananaliksik ng katotohanan, ito po yung aming sharing po sa inyo. Ito yung isang sharing po. Hindi po kami namimilit. Ito po ay ang kaisipan na ito, isang knowledge na it was not sought only for 1 year, 2 years. Mula po, for 40 years po, to this day, ako po naman ay nananaliksik, nagdadasal ng wisdom, knowledge, understanding, and skill sa Kanya, na ito po yung Kanyang binigay sa akin. So, kailangan po tawagin natin siya sa Kanyang tamang pangalan, yung pangalan niya as a Savior from the beginning to the end, na may history na Yod-He, Wah-He. Yan po ang pangalan as our Savior. Pero marami pa rin pong pangalan kasi na binigay niya. Pangalan niya as a Creator ay Elohim. Pangalan niya as a Son ay yung tawag na Mashiach. At ang kanyang pangalan as a Savior when He became a flesh ay Yeshua. Pero yung pangalan niya from the beginning to the end, nung siya ay ruwa pa lang at siya ay naging tao, his name that he would like to be known, he said, ay Yod-He, Wah-He. May history po kasi yung Yod-He sa Wah-He. May history po yun. So, napaka-importante po na tawagin natin siya
sa kanyang tamang pangalan. At ang next, scripture natin ay ito nga po. You shall not take the name of Yahweh your Elohim in vain, for Yahweh your Elohim will not hold him guiltless who take his name in vain. Ito po yung nakasulat po sa Exodus 23. Ito po yung pangatlong commandments of the Ten Commandments. Noon pa lang, sinasabihan na tayo na huwag natin papalitan yung pangalan, huwag natin gagamitin kung saan-saan yung kanyang pangalan. Dahil kung hindi natin bigyan ng respeto yung kanyang pangalan, ay dinudungisan natin yung kanyang kudesdes o yung kanyang tinatawag sa pagan Christian word na holiness o kanyang pangalan. Ayaw niya po yun. Kaya nga po ito na sinulat niya mismo sa kanyang Ten Commandments. Yung first 4 commandments po kasi is relationship, our relationship to Him as our Creator and Savior. Kailangan po magampanan natin lahat yung first 4. Saka yung last 6, 5 to 6 na commandment ay tungo po sa ating kapwa-tao. Kaya sinasabi niya nung ating Savior ay nandito. May nagtanong nga po sa kanya kung anong greatest commandment. Sabi niya, the greatest is to love your Yahweh, ating Savior, na ang inyong Elohim, na ang inyong Maker. Lahat ng inyong puso, kaisipan, katawan, at lakas. Sabi niya, ibigay ninyo lahat sa Kanya. Yan ang the greatest commandment. Meaning to say, you have to comply from first, second, third, and fourth commandment. Kailangan i-comply natin yon. At sabi niya, the second greatest is to love your neighbor as yourself. So kung titignan natin, yung second greatest is from 5 to 6. Kaya nga po, ang 10 commandments na yan ay naisulat sa dalawang tablet of stone. The first stone is for him. The second stone is for kanino po? Sa atin. So, yung stone na yan, in fact, kung titignan natin po ng history, ruwakal, history at meaning, nandoon po yung tablet doon sa puso ng tinatawag nilang bahay ng ating Elohim. Doon sa most holy place or the most holiest place in the second room, na kung saan ang isang high priest ay pumupunta lamang doon once a year para mag-alay ng dugo para sa for the forgiveness of sins of the world. During the day of atonement lang po yun. Once a year po yun. Atonement. Ang ibig po sabihin ng atonement, to be at one with Him. So, nandoon po sa baol yung 10 commandments na yun. Na yung 10 commandments, na yung baol na yun ay merong doon yung staff of Moses that budded, sabi nga. And a cup, jar of cup, a golden jar of cup of manna. At saka yun, 10 commandments. Anong ibig sabihin? Yung 10 commandments ay yun po talaga ang kaugalian. That is the very core of the character of our Savior that He got from the Father, na yun din po ang binibigay na tagubilin sa atin. Kaya 10 commandments. He is commanding the 10 commandments for us to have relationship with the Father and the Son, yung first 4, and may relationship tayo sa kapwa natin, yung 5 to 10. Yun po. Ito po yun. Kaya sabi nga, be careful to do everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods and do not let them be heard on you. So, ayaw niya na mag-i-invoke tayo ng other names. Ayaw niya na ang pagtawag natin sa kanya na siya yung Teo na creator natin. O siya yung Diyos na creator natin. O siya yung Diyos sa Spanish at Tagalog na creator natin. Or whatever name. Ayaw niya po yun. Ang gusto niya, ang tawag natin sa kanya ay si Elohim. Ito po yun. And of course, ito yung sabi niya kay Joshua. Sabi ni Joshua, pinatutuhanan sabi ni Joshua, sabi niya, be very strong, be very careful to obey all that is written in the book of the Torah of Moses,
without turning aside to the right or to the left. Yung sa Torah of Moses, yung itinuro, huwag natin dagdagan, huwag natin kulangan. Let us not turn to the left, to the right. Kaya nga, siya yung daan. Ang daan lang po. He paved the way for us, ang ating Savior. Kaya, ang ating tinitingnan lamang, kaya sabi nga po sa Hebrew chapter 3, let's fix our eyes on Yeshua, the prophet and the apostle of our salvation. O, kaya sabi niya, do not associate with this nation that remain among you. Do not invoke the names of their gods or swear by them. You must not serve them or bow down to them, but you are to hold fast to Yahweh, your Elohim, as you have until now. So, ibig lang sabihin, huwag tayong luluhod sa anumang mga ribulto, mga any other icon na sinasabi nila, oh, ito, ang Holy Spirit ay isang dove. Hindi po dove ang kanyang eternal being ay hindi po dove. Ano lang po yun? Metaphor lang po yun. O ito kay Mary, dito kayo magdasal. O, dito kayo magdasal kay Saint Joseph, kay Saint Peter, o si anong. Wala po yun. Sabi niya po, do not make any graven images to serve them nor to bow down from them. Napakaklaro po yan sa Ten Commandments. That is the second commandment po. Ito po, yung second commandment. Do not bow down, sabi niya, you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or serve them. For I, sabi niya, Yahweh, ang ating Savior, ang ating Maker, ay siya din pala ay Jealous Al. Nakita ninyo rito yung how it is written his name. Siya si Yod Hey Wahe. Siya si Aleph Lamed Wahe Yod. Siya yung ating Maker. And a Jealous Al. Nakita ninyo Al. Siya yung ating head shepherd. Punishing the children for the sins of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me. So nakikita po natin dito na ang pagkakasalan ng magulang ay naisasaling lahi hanggang third and fourth generation. Ito yung tinatawag ko pong spiritual genetics na lagi nating sinasabi, kung minsan nasasabi natin, ito po yung totoo, lagi ko po naririnig, na yung bata, kung minsan bata pa lang, 1 year old, 2 years old, 3 years old, sinasabi, uy, bata ka. Kasi ugali mo ang iyong lolo. Si lolo mo Peter, si lolo mo Juan, o si lola mo na ganito. Kasi ugali mo, madaldal ka din, ganito, ganito. So, kaya nakikita natin na nasasabi natin, kaya lang hindi natin naunawa. Ang pagkakasala po ay kaya pala po ay na i-inherit to the third and fourth generation, as well the physical diseases. May mga sakit na na-inherit to the third and fourth generation din. At yung physical natin, ang itsura natin kung minsan, meron tayong physical genetic. Ay, kamukha mo pala yung lolo mo, kamukha mo si tatay mo, kamukha mo natin, kamukha mo yung kalululuhan mo noon. So, this is a scripture that says that there is a physical genetics, there is a ruwakal genetics or spiritual genetics. Ngunit, ito man, bagamat tayo ay malinglang ni Satan, because Satan is the one that who deceived the whole world. Bagamat malinglang tayo, kung tayo ay babalik sa Kanya, kaya dito, napakanda dito, but showing love, sabi niya, yung sino yung babalik sa akin ng taos-puso, taos-isip, taos-pusong lakas, sabi niya, na kayo'y babalik at mamahalin niyo ako at gagawin niyo ng aking commandments, sabi niya, my loving kindness, my compassion, slow to anger, abounding favor, and loving kindness will be given to you. Yun po yung pagpapatawad. Yung nga po yung
pagpadala niya yung kanyang anak at namatay para sa ating kasalanan. Yan po yung pag-ibig ng ating Amang nasa langit. Kaya wala tayong ibang pagdadasalan kundi ang Ama sa pamamagitan ng anak. Nandoon po yung turo ng ating Yeshua, ng ating Savior in the beginning. Sabi niya, Our Father in Heaven, sana po makudes namin. We can revere thy name through your Son, Yeshua Mashiach. That thy kingdom come, that thy will be done, be on earth as it is in heaven. So, ibig lang sabihin, kung ano man yung kaugalian sa heaven, sa kanila, ay yun din ang kaugalian natin dito sa mundo. Bakit ganon? Bakit pareho ang dapat ugali natin? Kasi nga po, our Savior, our Father would like to create a family out of us. Kaya ang isang family, kailangan, kailangan ang isang family ay merong iisang ugali, iisang kultura, kung tawagin natin, iisang tradisyon. So, ang itinuturo ng ating Father through His Son ay isang kultura, isang tradisyon na iisa lamang. Na itong tradisyon at kultura na ito ay in consonance with the Ten Commandments, with their teachings, with their character. Kaya nga, from the beginning, in Genesis chapter 1:26, sabi doon ng Ama, Anak, let us create a man according to our image and likeness. So ano pong ibig sabihin doon? Ang ibig pong sabihin doon, ang kagustuhan ng Ama sa kanyang anak, na anak, sige gumawa tayo ng tao. So they made a man out of the dust. Ito nga, itong dust, tayo na ngayon. Pero lingid sa ating kalaman, itong dust na ito ay hindi buhay hanggat wala yung kanyang ruwa na binigay. Yung tinatawag nilang spirit. So, may katawan tayo, binigay niya yung kanyang ruwa, the spirit that He gave us, nagkaroon tayo ng buhay. Yun ang ating totoong being, the ruwa that is in this flesh. Kaya nga ginagamit natin itong flesh na ito na vehicle to create a character out of that our ruwa. Yung ruwa natin, yung tinatawag na spirit sa Bible. Pero ang totoo yun ay ruwa. Ruwa ang tawag po doon. Yung katauhan natin. Yung katauhan nila. So itong ruwa na ito, yung physical, na-create na, and yung ruwakal character, ay yun ang create ngayon ng ating Savior sa atin. Kaya siya nagdudwell sa atin. Kaya nga, if you want, sabi nga niya, to enter the kingdom, you must be born of flesh. Out of the flesh, and you must be born of the ruwa, out of the ruwa. Siya yung ruwa na magdudwell sa atin to give us birth to a ruwakal life. Yun po yung pagpunta siya dito, ang dadali niya po na katauhan natin, wala na yung physical, it will turn to dust, pero yung ruwa natin, it must go back to Him. So, yun ang ating totoong kabuhayan. So, ito po yun. Kaya sana, kung maunawaan ninyo yung aking mga in-explain, at tignan po ninyo, magsaliksik din po kayo sa Eskriptura. Masasaliksik na yan. Humingi kayo ng wisdom, kaalaman. Humingi kayo ng totoong knowledge. Humingi kayo ng tamang pag-uunawa. At sana magawa natin yung tamang ugali na kagustuhan ninyo. Kaya parang sa ganon, tayo ay kalugod-lugod sa kanyang mata. Tayo makamtan natin ang tamang kaugalihan at pag-iisip para tayo ay iisang kultura natin, iisa ang ating kaugalihan. Yun yung tinatawag na we are at one with Him. Opo, napakaganda po. Pag maunawaan po natin talaga ang Eskriptura, napakaganda po. We are living, yung sabi nga niya, you are not living in darkness, but you are living in light. Pag naunawaan po talaga natin, kung bibigyan niya kayo ng mata na nakakakita, bigyan niya kayo ng tenga nakakarinig at pusong nakakaunawa,
Alam po ninyo ang inyong patutunguhan dito sa mundo. Kaya lang, dahil ang tao ang kanyang puso, ang puso ng tao ay harden. We are full of pride and hardening of the heart. Dahil akala natin, yung naririnig natin na kaalaman sa kapwa natin, na hearsay, akala natin totoo yun. Huwag po. Huwag po natin paniniwalaan yung naririnig natin. Punta po tayo mismo sa kanyang tura, sa kanyang teaching. Ano ba ang kanyang teaching, turo na gusto niyang gampanan natin? Nandidiyan po. Kaya nga po sabi niya, seek first the kingdom. Seek first the kingdom of heaven and his righteousness, and everything shall be added unto you. Tapos sabi din po yun, you must know the truth so that the truth will set you free. Parang sa ganon, if you would like to worship my Father, you must worship Him in spirit and in truth. Ang truth po ay nandito sa kanyang tura. Bagamat maraming pinalitan ni Satan na mga words, katulad ng unang-una, yung pinalitan niya yung mga pangalan sa mga ibang paganic name, isa po sa mga corruption ni Satan yon. Katulad lamang yung salitang holy, sa akin po, hindi po katanggap-tanggap na salita yun. Kasi yung salitang holy is an emblem ng mga tinatawag na mga goddesses galing sa Babylon. Yung the sun worship, kaya nga meron silang sa kanilang ulo, yung sun, yung halo, the word halo, doon po nanggaling yung salitang holy, from the word halo, naging holy. Kaya ang tawag lahat nila sa santo nila, holy, holy Peter, holy ganito, holy kasi because of that emblem. Ilalagay natin yung paganic emblem sa ating, yung salita ng paganic emblem sa ating Savior. Hindi po ba ayaw niya yun? Kinote ko na sa inyo yung scripture. Do not follow the way of the world. Kaya ang gusto niya, kung ano yung sinabi niya, yun ang gagawin natin. Let us not turn to the left or to the right. Yun po. So, kaya sabi niya dito, I am Yahweh, your Elohim, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall not have no other Elohim before. Siya lamang po, ang bugtong na anak lamang po, sa kanya lamang po tayo magdadasal, para sa ganoon tayo kalugod-lugod sa mata ng Kanya. Wala po tayong ibang pagdadasalan, kundi yung anak lamang. Siya po ang pamamagitan, napakalinaw po, siya lamang po yung ating mediator, siya lamang yung ating true lamb, siya lamang yung ating rock, siya lamang yung ating head shepherd. Lahat po, siya lamang, wala po. Yung bugtong na anak lang, yung pinaniwalaan ni Abraham, yung naniwala siya. Kaya nga, pinalitan yung pangalan na Abram sa Abraham. Kasi si Abraham believed, si yung na pako who is slain from the foundation of the world. Siya po yun. Kaya ito po, so ayaw niya na po na invoke natin yung salitang Baal o mga Baalin. Kaya gusto niya, siya na. Tawagin na natin siyang ating husband. He is our husband. Yahweh is ang kanyang anak ay ating husband. Which is a parabolic statement na siya yung head ng kanyang kaharian at sa pagdating ng araw, yung parable of the wedding, siya yung groom, tayo yung bridegroom. So this is just a parable. So alisin na po natin at yan po kanyang kagustuhan. Huwag na po natin i-a-utter yung mga pangalan na hindi tama, kung pwede lang po sa inyo. Kasi po, naman, ang relationship sa ating Father and to the Son is personal. Kaya nga, Abraham believed, or Elohim, and it was credited to him as righteousness. Kung ano yung pinapaniwalaan ninyo, kung ano yung kaugalihan ninyo, na nakasulat sa puso't isipan ninyo, yun ang karakter ninyo. Kung yung karakter ninyo at ang kultura ninyo ay
talagang fitted sa Kanya, tayo'y karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Wala tayong itatakot, kundi magdasal, manalangin lagi na tayo ay Kanyang, uh, He will take care of us and save us from Satan, the devil, and his demon of this world, at tulungan niya tayong mag-grow. So, ipagdasal po natin ito. Siya lamang po, ang anak lamang po, ang ating pagsisilbihan, ang ating pagdadasal. Kaya dahil nga po ang mundo ay ang kaalaman dito sa mundo ay haka-haka lamang, hindi naman base sa kanyang turo. Kaya my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also rejected you as my priest. Because you have ignored the Torah of Elohim, I will also ignore your children. Kaya nga po, saling-saling lahi na po yung pagkakasala. We have been a Roman Catholic for more than 400 years. At tingnan ninyo ang ating kaugalian. Meron bang nagbago o it is deteriorating? Kung tama po yung tinuturo ng mga ibang religion, nasaan po ang ating peace and joy dito sa Pilipinas? Pero kung tayo ay sundin natin yung kanyang talagang kaugalian, sana merong mang squatter pero sana hindi naghihirap itong mga taga-squatter dahil yung mga mayayaman, sila itutulong sa kanila. Tayo magkakapatid. We are all children of Elohim, children of our loving Father in heaven, and we are all brothers of our Savior, Yeshua Mashiach. At sa isang pamilya, alam naman ninyo sa isang pamilya, kung minsan may mahirap, di ba, tinutulungan natin ang ating mga kapatid. Binibigyan natin ng pera, kung anong binibigyan natin, para hindi sila maghirap. Sana ganun din tayo. Sana yung mga bilyonaryo dyan, na sobra-sobra ng pera, na hindi naman nila madala pag namatay sila, sabi nga, sana naman ay tulungan nila yung ating mga kapatid na sa mga depressed area. Ano ba naman yung ibigay nila yung the tenth, yung tenth, just like Abraham when he gathered the loot ng kanyang mga pinagpapatay na mga hari, na mga kidnappers, mga killers, at nakuha nila yung loot. Ibinigay nga niya yung tenth, pumunta nga siya doon sa in the place of salvation at ibinigay nga niya kay Melchizedek, who is the Melech Shalom, in that place, the Kohen, the priest of our Almighty Most High Al, binigay nga niya yung 10. Kung mga ito sana mga bilyonaryo, itabi man lang nila yung kanyang 10th of their riches. Ano ba naman yung 10th? Meron kang 10 billion, 1 billion lang yung ibigay mo sa inyong mga kapwa-tao. Napakahirap pa po yun. Kung nagbigay sila ng 10 billion sa mga kapwa-tao, naku, ang laki po ng tulong yun sa ating mga kapwa-tao na mahihirap. Ilan ang bilyonaryo sa Pilipinas? Diba? Not to mention names. But alam naman ninyo kung sino yung mga bilyonaryo. Hindi lang yata sila bilyonaryo, trilyonaryo na. So, mga kapatid, tayo sana ay magmahalan. Itong mundong ito, ang Pilipinas, tayo ay magiging progreso. Kung ang mayayaman lamang ay hindi, sana mabuksan ang mga puso ng mga mayayaman. Para naman, they could share their riches. Huwag sinabi nga, kahit sa iyo ang buong mundo, so what if you own the world but lost your life, lost your portion, lost your throne in heaven? Kung ikaw ay mapunta sa hell, where there is weeping and gnashing of teeth, nako, that is forever. But dito sa mundo, alalahanin po ninyo mga mayayaman, there is only 50, 60, 70, 80, 90, 100 years kung maabot natin yung edad ni Senator Enrile. Meron ka lang 100 years sa paghihirap. Pero yung paghihirap sa buhay na magpawalang hanggang, that will be forever. Kaya message ko lang sa mga mayayaman. Magbigay po tayo. Let's share our riches to them para gumaang naman po ang kanilang buhay.
Salamat po at diyan po nagwawakas ang ating usapan ngayong araw.